Alright. What can I say about the course? Okay. So what can I say about the course? Para sa akin yung course ng Sydney Marathon, nahirapan ako personally. Kasi hilly siya. So rolling hills. Tapos hindi ko na maintain. Ang hirap i-maintain ng heart. I don't know if no, hilly siya. Tapos at the same time, sobrang init nung panahon na yon. So I think those factors contribute to bakit mataas kagad yung heart rate ko. At nakalimutan ko sabihin yung first 1-2 kilometers nung start ng Sydney Marathon, yung sa Harbor Bridge, pataas na kaagad yun eh. Pataas na kaagad yun. So, medyo talagang hindi tayo nakapag-train ng maayos doon. Hindi tayo nakapag-train ng maayos. Sabi ko yun. So, pangalawa, mainit. So, I think that might contribute kung saan bakit tumaas yung heart rate ko. Ano pa? Pangalawa, sabi ko, so yun, hilly siya, tapos nahirapan ako dun sa course. So, ano yung mga, ang question ngayon is, ano yung mga gusto mong baguhin dun sa experience mo? Unang-una, na gustong gusto kong baguhin is, kung ako mababalik yun, number one is, kapag next time, pupunta ka agad ako sa group wave ko para hindi ako maging anxious. Kung may space doon ka mag-stretching. Or kung gusto mo mag-stretching ka ng mga aga o basta pumunta ka agad doon kasi hindi mo alam kung gaano kadaming tao at hindi mo alam kung saan yun eh. So punta ka agad doon. Pangalawa, this is very important, kailangan mong i-run your own race. Focus ka kung saan ka nag-training. Ako, I can admit na lahat noon ay hindi ko ginawa nung actual race. Bakit? Unang-una, nag-chase ako, chinase ko I was chasing the sub 3 hour pacer nung first few kilometers. Gusto kong tumakbo katabi nila. Kaya kung napansin nyo yung first 3 and 4 kilometer ko, naging 3:58 ako, di ba? Downhill yun. So talagang hinahabol ko sila eh. Pero hindi ako nakatakbo sa kanila on beside them. Nakikita ko lang sila. Pero ang gusto ko tumakbo beside them para sila nila yung makatulong sila sa pace ko, makausap sila, pero maling-mali. Hindi ko tinrain yun. So run your own race, focus on what you have trained. Okay? With regards to my nutrition, so ang training ko every 20 minutes. Pero since rough condition yung event o yung race 2 days ago, nag-adjust ako 18 to 19 minutes ako nag-gel. Okay naman siya, walang gastro upset or anything like that. Tapos yung 12, yung with regards naman sa fluid intake, wala talaga akong tinry na, wala akong intake na fluids. Maybe siguro mga ano lang yun 3 sip of water lang the entire course. Kasi sanay naman ako doon, hindi ako nagdadala ng tubig sa mga long runs ko. So, train ako doon. So, yun yung ginawa ko. But I don't know if factor ba yun kung bakit mataas yung heart rate ko o bakit naging weak ako. So, itatry natin siya next time. Siguro try kong mag-incorporate ng fluids lalo na sa mga long runs ko kahit hindi ako nauuhaw. Try ko siya, baka mag-improve, we'll see how we go. So, yun. Siguro magdagdag ako ng fluids. Ano pa? Yun nga, yung punta ka agad sa group wave, run your own race. Hirap na hirap ako mag-pace. Ang hirap mag-pace. Kumuha ng rhythm. So, yun, kailangan mo talagang pace yung sarili mo. Very important. Pangatlo, yun, siguro magdagdag ako ng fluids. So, yun yung mga gusto mong mabago. Tapos, with regards to training, ito kung ano lang pumasa ko yung sinasabi ko. With regards to training, I think, para sa akin I'm not expert, pero tingin ko kulang pa ako sa speed. Kailangan kong improve yung short distance speed ko, like 5 kilometers, 10 kilometers, and 21 kilometers.
So, yung kailangan natin improve yung speed. Tingin ko kasi may endurance na ako, kailangan kong bilisan improve yung half marathon time ko, 10K and 5K. Ano pa? Tas yung relo ko binago ko na. Kasi naka-smart pala siya. Yung data recording niya naka-smart. Tas nag-google ako kagabi. Sabi ko, how to improve accuracy of your Garmin GPS. Sabi doon, mas okay kung naka every second siya. So punta ka sa data recording, yung sa akin naka-smart, so binago ko niya siya sa data recording. So hopefully, next time na magte-training ulit ako, accurate na siya. Kasi ang laki ng difference eh. Ang laki ng difference dun sa, at least like, ang pace ko dun, average pace ko, the entire run from CD Marathon result, 4:34. So natapos ko na 3 hours 12 and 05. Pero dun sa relo ko saka sa Garmin, sa Strava, 3 hours 10 minutes and 11 seconds. So malaking difference 'yun ha. So hindi pala siya accurate since binuksan ko siya at ginamit from the box. Pero hindi ko sinasabi na dahil hindi ko na-achieve yung A goal ko na sub 3 is because of the watch. Hindi yun. So, hindi pa talaga ako fit. Sinasabi ko lang na check nyo yung watch nyo. Kung naka every second siya, baka makatulong siya sa next training nyo. Kasi, so you've been training for this pace, pero mali pala yun. Nagte-training ka doon, tas yung distance short pala. So, so medyo may pagkakaiba. Baka, so kailangan nating ayusin yon. So, hopefully next time. Ano pa? So yun, wala naman na So with regards to your training, ano yung gusto mong baguhin nga? Sabi ko na pala yun, yung yung speed ko kailangan ko dagdagan, improve. Tapos ito yung tingin kong kinulang ako sa training. Yung tempo ko kasi, yung tempo pace doon na nakalagay is 3 minutes and 50 to 3 minutes and 56. And tinatakbo ko lang siya every 5 kilometers. I think hindi siya tumaas ng 5 kilometers based on the training plan. So I think I need to extend the distance a little bit with the same pace para tumatakbo ko ng mas mahaba at mas matagal above the target race pace na gusto kong gawin. So maybe gawin natin siyang from 5, dagdagan natin siya ng 7, 10, 13, 15, 20, 23, 25. Pahabain natin siya sa susunod na next training plan hanggang sa maging used to it ka para at the end of the day maging easy na sa'yo yung race pace sa susunod sa mismong event. Tapos, I think I need to incorporate strength training sa akin. Kasi hindi talaga ako nag-strength training nitong 5 months na training ko eh. So, I think I need to add those. Strength and heels, more heels. Anyway, all in all, I'm still proud of my achievement. That was like 44 minutes and few seconds PR from my previous marathon 6 months ago in LA, in Los Angeles Marathon. So my time there was like 3:55, I think 3:55:11. Pero nakuha natin tong Sydney na I think it's much mahirap siyang course, saka mas rough condition because of the heat. Nakuha natin siya ng 3:12:05. So like 44 minutes and change PR. So very proud. So still will continue to pursue our goal na sub 3 hour. So I've already booked myself yesterday morning sa Nusa, May 2024. Nag-book na ako. So hopefully medyo makuha na natin to. Madalian tayo kasi flat course lang siya, saka hopefully hindi siya masyadong mainit. Start niya is 6, I think 6:05. So hopefully makuha na natin yun para ma-qualify tayo sa Boston sa 2025. So kasi yun lang naman yung goal natin eh. Sa mga hindi pala nakakalam, ito yung fourth marathon ko pa lang to. Fourth marathon. Yung first two, virtual lang siya. Nakuha ko siya sa Strava time, 4:21 or 4:22 with few seconds. And then yung pangalawa, virtual again.
New York City Virtual Marathon. Nakuha ko siya ng 3:02. Yun yung sinabi doon sa 3 hours and 52. Yun yung sinabi doon sa Strava. Tapos yung LA Marathon 3:55 and few seconds. Yun yung first ever actual race ko. Actual in-person event. Pero hindi ko siya ni-race kasi alam ko naman na kaya ko na maka-sub 3. Maka-sub 4 nung oras yun kasi nagawa ko na siya nung second virtual marathon ko. So, pero ito yung 2 days ago, ito yung unang-unang race. Yung nag-race ka sa isang race, which is it's a very good learning experience. Iba yung feeling, and see how we go. Legs still sore at the moment. So I'm still waiting for recovery. I'm not rushing everything. No, I will not rush to train. So yun. So I think I'm on the right track, hopefully, because it was a 44 minutes PR, and book myself in Nusa, hopefully with proper training and patience, and 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 proper training, patience, makuha natin yung goal natin. So sana makatulong to sa lahat ng kung sino man yung nanonood na to. Pasensya na kung pangit yung recording kasi cellphone lang. Naka-cellphone ako saka yung webcam. Kasi twice na ako nag-record pero hindi nag-record kasi nag-hang. Luma na yung PC. Baka naman. Anyway, yun lang. With regards to my clothes, shoes ko okay naman. Yung damit, walang problema. Pero yung belt, nakalimutan ko i-mention. Yung belt pala, nagpa-flap ng gano'n. Siguro kailangan ko na magpalit. Pero yun naman yung ginagamit ko dun sa training ko eh. Pero ang hirap. Nahihirapan ako. So palit na lang. Pero so far yung sapatos, wala naman problema. Walang blister or anything. Alright. So, yung takeaway, kung may makuha yung takeaway dito, hopefully makatulong yan para ma-improve yung running nyo, running journey. And yeah, that's all guys. Thank you. Bye.